Pasabog to just in hito na. Ang ito hito na. Grabe naman kasi pamagat nila eh. Heto na, ang inantay ng lahat. VP Sara, good news. Business Group, ayaw na kay Baybay M. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Banat TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Banat TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! The others, but Nakita mo ito ha? Kita mo itong event na ito? This event is event of pinaghalo-halong malalaking organisasyon. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Siyempre, huwag nyo rin kalimutang suportahan ang Banateros. Yan, yung mga idol natin at isa dyan si Banat Bay. Mga katunay, ipagpatuloy natin. Na mga negosyante. Mga business people. Businessmen and men and women. Ito hindi isang organisasyon ha. Halo-halo ito. Madami hong organisasyon ito. Kung bagamat sa big time ito. At ang panawagan nila itong korupsyon talagang anuhin na ni Marcos. At dito kayo matatawa. Although dito sa, I think dito sa GMA, hindi ata binalita. Ewan ko kung bakit. Nananawagan sila laban sa korupsyon. Anti-corruption yung kanilang gathering na yan. Kahit Ibig sabihin, sila kahit pa paano, naapektuhan na. tinalakay yan dyan. May panawagan sila sa presidente na ano yung korupsyon. Alam mo kung sino invited speaker? Si VP Sara Duterte. Sabi ko nga, Di ba pag nananawagan ka, dapat talaga sa presidente, di ba? Siyempre, bakit yung vice president? Parang jahi naman yun. Parang may ibig sabihin sila niyan, ha? hindi, isipin nyo kung gaano katawa-tawa. Hindi sana, ang inibitahan ninyo yung presidente. Oo. Di ba? If you are calling for the anti-corruption, Oo, kasi siya at saka tatanungin naniniwala siya talaga ang kayo ano deep in your heart na this president will solve the corruption issue in the Philippines. Kasi, ganun naniniwala kayo Kaya nga Oo. siya ang imbitahan ninyo at alam nyo naman na complete opposition or talagang magkaaway si VP Sara Duterte at si Bongbong Marcos. At ang pinaglalaban nyo dyan ay laban sa korupsyon. Yes. Tapos, ang inimbitahan nyo si VP Sara Duterte. Hindi para nyo sinasabi na mas may tiwala kay si VP Sara Duterte kaysa kay Marcos, di ba? Kumbaga para talagang sampal yun. Di ba? Kasi yung mga katanungan nila, yung mga ganyan-ganyan, gusto naming malutas yung korupsyon dito sa Pilipinas. Yan, di ba? Mga business yan. Mga businessman yan, woman. May mga business, malalaking mga mayayaman yan. Kumbaga, kahit sila naaapektuhan na ng nangyayaring korupsyon dito sa bansa natin. At meron silang mga katanungan at gusto nila lang ma-resolve ba yung mga nangyayari sa bansa natin. Na dapat talaga is kinukonsulta sa presidente talaga yan. Dapat talagang diretsa na talagang dapat Kaso nga lang ang naging problema, si VP Sara nga naman ang inimbitahan. Bakit ganun? Siya yung parang guest speaker ba yun? Ayun. Parang nakakajay, parang malaking sampal sa mukha yan. Parang sinampal na parang mas may tiwala kami kay Sara Duterte kaysa parang ganun, kaysa sa 'di ba? Kasi parang presidente ka tapos ako hindi niyo ako kailangan diyan. 'Di ba? Parang binaliwalaan niyo lang ako diyan. Ayan, sinasabi natin. At alam ninyo na susunod na Pangulo na yan, kaya kailangan nyo na sumama, ika nga. O magpakita ng suporta. the others, but it was really very surprising to us that the corruption just for flood control alone is this magnitude. Oo nga raw at mismong Pangulo ang nagsiwalat sa korupsyon pero kulang pa raw yan. The way it is being investigated and being handled is not yet enough to prosecute. We want really those responsible to be punished and to be identified. Angal pa nila, bungalang Ayun, yun nga yung sinasabi nila doon. Kahit naman yung buong taong bayan yan yung sinasabi. Siniwalat nga naman ng ating presidente
ang katiwalian na nangyayari, yung korupsyon dyan sa flood control na yan. Kaso nga lang, kulang talaga dahil wala naman talagang napaparusahan. Puro investigasyon lang ang nangyayari pero yung mga kasabwat dyan hanggang sa pinakaugat hindi nananagot. Okay sana kung meron siyang ipinakita o meron silang ipinakita na talagang may nananagot na, may nakakulong na, may pinakita lang ang kulungan doon sa mga ano eh. Di ba? Ang linis-linis nga para special treatment. Grabe. Parang masarap na lang magpakulong doon eh. Pero, di ba? Wala namang laman. Sino ikukulong nyo doon? Kanino nyo hinahanda yun? Ako gusto ko magtanong eh, di ba? Meron kulungang pinakita, di ba? Si John Vic ba? May pinakita siyang kulungan. Ano ba yun? Sa mga korap ba talaga yan? O sa mga, sa mga kaalyado ng mga Duterte na ipapakulong? Gusto ko lang linawin talaga bang sa mga Kasi, eto, investigasyon. Wala naman nangyayari, wala naman nakukulong. O, di ba? Pero ang gustong makulong, yung mga kaalyado ng mga Duterte at ang mga Duterte. O, kaya titanong ko lang kanino kaya nila hinahanda yung mga kulungan na yun? Di ba? Nako. Independent Commission for Infrastructure o ICI para paharapin ang mga dapat maimbestigahan. Bukas naman daw sa Kung mga sino pa yung mga taong hindi dapat makulong, sila yung ginaganon. Pero yung mga karapat dapat talaga na nakakarimarim na yung ginagawa, hindi nakukulong. Namamasyal pa sa ibang bansa. Patago-tago lang sa ibang bansa. 'Di ba? Halos yung passport okay na okay pa rin. Pero pag kila BP Sara nangyari yan, ako, malamang ko, grabe yung gagawin talaga nila dyan. Sigurado yan. Baka magka-hold na yan, baka walang makakaalis ng mga kalyado ng Duterte dito sa Pilipinas Talagang babantayan, baka sundan pa nila yan sa aeroplano. Ito ba si Trillanes, si Boss Trill, di ba? Si Bongo, pati si Bongo kinakasuhan. Kumaga kay Boss Trill, mabalik tayo, mailiko ko lang kay Boss Trill. Ako kay Boss Trill kasi, kung tutuusin, ako wala na akong tiwala sa mga pinagsasasabi niya. Sa totoo lang. Kasi kung may tiwala, kahit naman yung mga taong bayan walang tiwala. Kasi kung ang mga taong bayan ay naniniwala kay Boss Trill, 'di ba? Kung kay Boss Trill naniniwala lahat ng mga tao, hindi dapat nanalo ng mayor 'yan. Ultimo nga pagka-mayor hindi nanalo. At saka kung may tiwala ang mga tao diyan, nanalo ng senador uli yan. Bakit hindi nanalo? Mantakin mo, ang pinakapag-asa niya na lang ngayon na maaaring takbuhan na hindi niya pa tinatakbuhan, vice mayor, congressman, konsehal. Pag hindi pa siya umubra doon, barangay chairman na lang. Pag hindi pa rin siya umubra doon, mag-apply na lang siya ng barangay tanod. Kasi nga, di ba, kung maganda lahat ng ginagawa niya, kung talagang tama lahat ng ginagawa niya, bakit wala pa rin naniniwala sa kanya? Di ba? Ahiyang palasyo. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin. Ano klaseng pangil? Parang wala naman akong madamang pangil. Nawalang kwenta kayo. Hindi totoo naman Gago! Nakikita naman yun yung talaga wala kayong kwenta Parang ginagawa yung tangalay mga Pilipino Na maganda ang itinatakbo ng ICI. Maganda? Kasi maganda. Maganda yung tinatakbo ng ICI kasi hindi naman namin nakikita. Bakit ayaw nyo? Ipakita nyo para malaman ng taong bayan kung talagang maganda yung itinatakbo ng investigasyon ng ICI dyan sa flood control na yan. Diba? Pero tinatago nyo, syempre kayo lang nakakaalam yan Kahit hindi maganda nagiging resulta dyan, syempre babalita mo maganda. Hindi naman nakikita yan Diba? Wala ka naniniwala Alam mo, maghanap ka ng mga taong aside from sa hindi binayaran ng gobyerno to Huwag yung mga bayarang vlogger. Pero maghanap ka ng mga independent, sabihin na natin objective na mga tao o society or sekta ng lipunan na nagsasabing, bilib na bilib kami sa ICI, nagtitiwala kami dyan. Wala nagsasabi. Ano lagi sinasabi? Dapat maging transparent ang ICI, dapat maayos ang ICI. Ibig sabihin talaga, kasi loko rin kayo Andiyan na nga si Magalong na kahit pa paano pag pinagkakatiwalaan ng mga taong bayan, tapos biglang sisirahan ninyo, lalo ka na. Gago! Diba? Ang nagpatawa
Tumatawag po sila. Ikaw ang panira talaga sa gobyerno. Eh. Sa totoo lang kasi, sila lang yung nagsasabi na maganda yung nagiging resulta sa ICI. Yung mga yan. Pero sa taong bayan talaga, hindi maganda yung nagiging resulta. Tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang yan. Sila naman po ay tumutugon. Aminadong ICI na malaking tulong sana kung may contempt power sila. Sa ngayon, ang remedyo nila, We can always go to the courts and find indirect consent. But another process pa yun. Gumawa ng batas to strengthen further the ICI. ang Sandigan Bayan bumubuo na ng mga alituntunin para pabilisin ang pagkulong ng mga kaso sa maanumalyang flood control projects na iahain ng Ombudsman. Ipapilot test na nila ito oras na aprubahan ng Korte Suprema. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sa isang buwan ay posible makapagsampa na sila ng kaso sa Sandigan Bayan. Hawak ng Ombudsman ang reklamo ng DPWH laban sa nasa 20 taga-DPWH, taga-Bulacan First District at 5 kontraktor kabilang si Sara Diskaya. Sa aking pagagay, magapit na yan dahil nga na-file na yan sa Ombudsman a month ago. At nagsabi na rin si Ombudsman Boying na magapit na rin yan. May lambas 400 na mga suspected ghost flood control projects ang naisumite na ng DPWH dito sa ICI. At ayon sa ICI, posible silang makapagrekomenda ng 15 hanggang 20 posibleng reklamo sa Ombudsman. Ngayong linggo inaasahang iahain sa Ombudsman ang ikalawang referral o rekomendasyon ng mga pwedeng kasuhan ng ICI. Si dating Congressman Saldico na hindi pa rin nagpapakita, padadalhan ulit ng ICI ng isa pang sabpina. Umalag naman ang komisyon sa aligasyon ni Vice President Sara Duterte na binuo ang ICI para kontrolin ng gobyerno ang naratibo tungkol sa flood control projects. Ang komisyon nga kasi, as I said, will go where the evidence takes us. Yun ang narrative namin. Hanapin kung sino mga may sala, paparusahan sila, kunin yung mga ninak. Oh, sir, Weh. basta. Dali mo na, Sir Vanat Bay. Ako muna magkasalita, no? Talaga ba? Panapanagutin? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang saan? Hinihintay na nga namin, wala namang nangyayari. Di ba? Diyan pa lang sa investigasyon yung yan, pwedeng-pwede nang may mga managot dyan eh. Di ba? Kaso, nasaan? Pakita nyo muna, bago ko magsalita. Di ba? Ipakita nyo muna na merong nangyayari. Taan tayo, matatapos kung matatapos ang termino ni Marcos, wala kinapakulong. Pustahan tayo. Yun nga eh. Sus! Nadinig ko na yan. Pustahan tayo, mga kababayan. No? Sino gusto mong Meron silang ipapakulong dyan, Sir Banat Bay. Meron sila ipapakulong. Alam mo kung sino? Mga kaalyado ng mga Duterte. Yun ang pag-iinitan nila dyan. Yan naman talaga ang laman yan eh. Papatayin nila yung issue eh. Antakin nyo, binanggit ba ng mga Diskaya? Nanagot na ba? Halos parang nakalimutan na nga eh. Hindi na natin maalala kung sino-sino yun eh. Kayo ba, nilista nyo kung sino-sino, baka makalimutan nyo. Oh, di ba? Kaya kayo mga katunay, nilista nyo ba yun? Oh, meron ba silang isang binabanggit doon? Wala. Nasaan na yung iba? Oh. sa akin? Baka pa nga ang ipakulong, mauna pang makulong si BP Sara Duterte dahil sa katarantaduan ng ombudsman eh. Ayun nga sinasabi ko. Oo. Pustahan, eto, sino? Maghanap kayo dyan. Mag-comment kung sino makikipagpusta sa akin ng 1 milyon. Kaya nga yung ginagawa nilang kulungan, parang hindi sa kulungan ng flood control project yun eh. Doon sa kulungan ng mga kumakalaban sa kanila. Yung parang pinakita, yung flinex nilang kulungan na yun. Ay nako. Ang budget. Mas mauuna pang makulong si BP Sara Duterte. Ay, ito ayoko yun ha. Hindi ko sinasabing kaya ako nagpupusta. Pero ito, sige, wag na lang yung makulong si BP Sara Duterte. Pustahan tayo, walang makukulong sa ICI Walang makukulong dyan. Kasi nga, ito ang simple-simple. Kitang-kita na ng ICI. Idinimanda na ng ICI si pangalan nito, si Saldico. Pero ayaw nilang gawa ng paraan na makauwi yung tao. Pwede nyo naman ngayon cancelin Yung passport. Pinatatagal ninyo eh. Pwede nyo naman i-recommend. Nasa executive naman kayo. Pwede nyo i-recommend na kagad sa DFA. O pakiusapan nyo yung presidenteng naggumawa sa inyo. Sabihin nyo, pwede po ba cancelin na natin ng passport para hindi na makatakas yung gago na yun. Hindi na papunta-punta kung saan-saan. Tapos ang usapan. Wala. Inaantay ninyo magkaroon ng passport na iba para mas makatakbo siya Parang pinapalayo nila ng pinapalayo, binibigyan nila ng pagkakataon. Tama yung sinabi ni Sir Banat Bay, maraming paraan pag ginusto nyo. Kaso hindi nyo ginagawa, pwede nyo i-cancel nga naman yung passport. 'Di ba? May power kayo para gawin yun. Pero nalulusutan lang kayo dahil nagpapalusot naman kayo. walang
alam mo yun, wala kayong ang tawag dyan yung willpower na kung talagang gusto ninyo, ginawa nyo na noon pa. Yes, Walang pera, tama. ibalik sa tao. Pino na naman ng ilang grupo ang pagbisita sa ICI noong Biyernes ni Michael Keller. Ayan, pakilamero pa yan, isa pa yan. I'm not against America, ha? I'm not against. That's not what my point. Pinupuna ko ito. I'm not against America, pero sablay ho ito. Bakit? Alamin niya kung anong meron. This is internal Wala naman silang pakialam sa problem. problema dito. Hindi naman ito. Pakialam mo yung China. Punta ka dyan. Sabi niyo, pagtatanggol nyo kami, kita mo yung host ng Pilipinas. Mas malakas pa yung ihi ko dun eh. Nakita niyo yung host? Tingnan niyo sa post ni Boss Dada sa Facebook niya. Yung di ba, binomba tayo ng tubig ng China, nung binomba natin sila, tutangkinan niyan, sabi ko, kahit siguro tao, hindi may tataboy nun eh. Buti pa yung mga ginagamit ninyo pang disperse ng mga ralista eh. Pero doon, wala kayong yung tubig nyo, ginagawa nyo parang ihi lang eh. Deputy Chief of Mission ng US Embassy. Paliwanag noon ng ICI na nais lamang ng embahada na makita ang ginagawa ng ICI. Pero ayon kay Kabataan Party List Representative Reneco, interference ito. Insulto at hindi ito katanggap-tanggap, sabi naman ng grupong pamalakaya. Wala kami nakikitang dahilan para sa Naku po! isang foreign government Naku po, puro kayo, andyan na naman to. Tumanda ka ng ralista, brad ah. na sisilipin, aalamin, at posibleng ini-impluensyahan ang kondukta ng isang internal na usapin sa Pilipinas. Ang dami Salag mong ng hanas. ay hindi may iwasang magkaroon ng interes ang Amerika sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas. There are partners, they have commercial interests, so naturally they would want to know what the ICI will be Oo nga doing naman, as may far interes as sila these, sa Pilipinas. Pagkagera nila sa China, kailangan nila yan eh. projects are concerned. Ayon naman sa palasyo, nagtanong lamang daw ang embahada sa mandato at sistema ng pagsisiyasat ng ICI at wala raw na pag-usapan tungkol sa pag-audit ng foreign assisted projects. Para mapawi ang duda ng publiko, mungkahi ni Bayan President Renato Reyes isa publikong ICI proceedings. I-live stream nyo, ibukas nyo ang lahat. Kasi so long as hindi transparent, hindi makikreate, hindi malilikha yung kinakailangang kredibilidad. Tutol sa pag-livestream ang ICI para maiwasan ang pamumulitika rito at trial by publicity. Pabor din daw sa transparency ang Pangulo pero di siya manghihimasok sa trabaho ng komisyon. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas Banat TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun, binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, ang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.